Amen. Good morning po mga kapatid. Salamat sa masaganang biyaya ng Panginoon. Isang pagpapala po ang bagong araw at isang pagpapala na muli tayong magkasama-sama sa umagang ito. Kamusta po ang ating bagong taon mga kapatid? Mabuti talaga ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa mga pagbabago na inilalaan ng Diyos na ating maranasan. Amen po ba? Tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Diyos amang nasa langit. Mabuti ka po, lagi mo po kaming sinasamahan. Lagi mo kaming pinagpapala ng iyong mga salita. Mangyari po yan sa umagang ito, Panginoon. Lord, alam po namin, alam ko po na ikaw ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay naririto. Kaya ang panalangin ko po, makita kanila ngayong umaga sa mensaheng ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay isang maiksing kwento na nangyari noong panahong ang Panginoong Jesus ay dinala sa templo. Alam po natin na kaugalian po sa isang bata na ihandog sa Panginoon. At dahil ang Panginoong Jesus po ay panganay, siya po ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo at inihandog. At kasabay po noon ay alituntunin din po sa mga batas ni Moses na yung bagong panganak ay maghahandog pag siya po ay maglilinis na. So ito pong pangyayaring ito ay nangyari nung panahon yon. So basahin po natin ang ating text sa umagang ito. Ito po ay may pamagat na May you see God. Yan po ang aking panalangin mga kapatid na sa umagang ito makita natin ang Panginoon. Sino po ba ang nagnanais makita ang Panginoon? Yung buhay pa tayo, ha? Hindi pagpatay na. Ang panalangin ko talaga, makita natin ang Panginoon sa panahong ito. Ang sabi nga po sa Psalms 27:13, I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yan po ang nais ko talaga ring mangyari sa buhay ko, na makita ko ang Panginoon habang ako'y buhay pa. Maranasan ko ang pagkilos niya. Makita ko ang Panginoon sa mga sitwasyon na meron ako. Kasi po alam natin na bawat sa atin ay may iba't ibang sitwasyon. May mabigat, mayroong medyo magaang, at hindi talaga natin makakaya ang mga sitwasyon sa sarili lamang po natin. Kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin makita ang Diyos sa mga sitwasyon na meron tayo, upang ito po ay ating mapagtagumpayan. At yan po nawa ang mangyari sa atin ngayon, na makita natin ang Panginoon sa ating buhay. Basahin ko po. Ito po ay maigsi lang. Sa Lucas 2:36-38, sabi po dyan, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Nang oras na yon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ano po ba ang hinihintay natin sa Panginoon, mga kapatid? Sa akin pong binasang talata ay inilarawan doon na merong isang babae. Siya po ay pinangalan ng Ana. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Ana ay grace at favor. Si Ana po ay punong-puno ng biyaya at punong-puno ng pabor ng Panginoon. At makikita natin yan along the way kung paanong naipamuhay niya yung ganong pangalan niya, na siya ay puno ng biyaya at puno ng pabor ng Panginoon. Ang sabi pa, si Ana ay anak ni Phanuel. At si Phanuel na ito ay mula sa alipin ni Aser. Yung pong si Aser ay anak ni Jacob sa alipin ni Leah na si Silpha. So doon po nagmula yon. At ang ibig sabihin po ng Aser ay masaya o pinagpala. So ibig sabihin pala dito sa
ang kani Ana ay maituturo silang mga pinagpala. Kaya yun din po si Ana, siya ay pinagpala, siya ay punong-puno ng pabor ng Panginoon. At mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang Phanuel, yung tatay ni Ana, ang ibig sabihin ay mukha ng Diyos. Kaya pala itong si Ana, nakita niya ang mukha ng Panginoon. Kasi sa kwentong ating binasa, dumating si Jesus doon sa templo kung saan naandun si Ana. So sa maaring sa kanilang lahi ay ganon nila nararanasan ang presensya at pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ang liping ito ay tinawag na pinagpala. Masyado silang pinagpala dahil nararanasan nila ang presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na pagpapala para sa ating lahat ay naandoon sa presensya ng Panginoon. Ano mga sitwasyon mo sa buhay? Kailangan na natin ng Panginoon. Kasi nasa Kanya, siya ang source ng tunay na pagpapala. Siya ang source ng tunay na favor. Siya ang source ng tunay na kagalakan. Siya ang tunay na source ng lahat ng bagay na kailangan natin sa mundong ito. Kaya pala, kailangan nating makita ang Panginoon sa buhay natin. Kasi doon natin makukuha ang pagpapala sa Panginoon. Wala na tayong pwedeng mahanap pang iba na magbibigay sa atin ng lubos na pagpapala maliban sa Panginoon. Kaya yan po ang ating i-desire, mga kapatid, sa ating buhay na makita natin ang muka ng Panginoon upang tayo ay mapagpala. Inilalarawan dito si Ana na isang napakatandang babae. Kasi noon daw po sa kapanahunan nila Ana, ang isang babae ay pwede na mag-asawa kapag early teens. So sabihin natin si Ana ay nag-asawa ng 15. At sabi pa sa kwento, siya ay 7 years lang na may asawa. Ibig sabihin, pagkaraan ng 7 years, siya po ay nabiyuda na. So kung siya ay 15 nag-asawa at 7 siya nagsaman sila mag-asawa, siya ay ilang taon na? 22. At sabi to sa ating kwento, may nagsasabi po kasi, may nagtatranslate na yung 84 ay 84 years old si Ana. At may nagtatranslate naman na yung 84 ay 84 years na siyang balo. So sabihin natin 84 years na siyang balo. So siya ay 22 nung namatay ang kanyang asawa plus 84 na siyang balo. Ilang taon na siya? 106. Kaya pala sinasabi sa kwento na si Ana ay napakatanda na. Pero mga kapatid, in spite ng kanyang katandaan, anong ginagawa ni Ana? Sabi dyan, siya ay araw-gabing sumasamba sa Panginoon. Siya ay laging nasa templo. Sa English po, sa King James Version, ang sabi po dyan ay hindi siya nag-depart sa templo. Ibig sabihin, talagang lagi siyang naandun. Hindi siya umaalis doon sa templo. Hindi siya umaalis sa presensya ng Panginoon. Yan po si Ana. At sinabi pa dito na siya ay nabalo. Paano po inilarawan ang balo sa salita ng Diyos? Sabi po sa 1 Timothy 5:5, ang tunay na byuda ay yung nag-iisa na sa buhay at tanging sa Diyos lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin sa araw at gabi. Mga kapatid, sa paningin pala ng Panginoon, ang isang taong byuda ay hindi naman pala nakakaawa. Kasi kapag ikaw ay walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, kawawa ka ba? Hindi po tayo kawawa kapag wala tayong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. At ganito po si Ana. Kasi po dito sa 1 Timothy, sa mga kasunod na verse ng verse 5 ay inisa-isa dyan, ano ba yung paglalarawan sa balo? O paano ba, kasi sa panahong yon ay kumukuha sila ng listahan ng mga balo kasi yun yung tinutulungan nila. Kaya baga may qualification para ikaw ay tulungan. At dito sa ating binasa, nakita doon na si Ana po ay napabilang sa listahan ng mga balo dahil meron siyang kakaibang katangian. Si Ana ay devoted. Ganon talaga siya ibinigay ang kanyang sarili kasi po sa edad na
22 years old na namatay ang kanyang asawa, ay pwede naman siya mag-asawa. Pwede naman siyang mamuhay pa ng may kalayawan dahil solong-solo niya ang katawan niya. Kasi sabi doon sa unang Timothy din po, 5 verse 14, sabi doon ni Timothy, ang isang balo ay mag-asawa na lang. Kung ikaw naman ay baga magiging chismosa ka lang, magiging wala ka namang ibang gagawin, kundi baga magpa-banjing-banjing lang, may pang mag-asawa ka na lang. Pero ito pong si Ana, hindi niya ginawa yan. I-devote niya ang sarili niya sa Panginoon. Sa halip na siya ay sa kabataan ay pwede namang mag-asawa at pwede namang mamuhay ng may kalayaan, pero ibinigay niya ang sarili niya sa Panginoon. Kaya po, naniniwala ako na ito ang dahilan kung bakit si Ana ay nakita niya ang Panginoon. Meron siyang ninanais na mangyari sa kanyang buhay. At sa aking pag-iisip, una naisip ko siguro si Ana mahirap lang. Siguro si Ana dahil hindi naman po nabanggit sa kwento na siya ay may anak, sinabi lang na siya ay byuda. Maaring talagang wala siyang ibang inaasahan, maaring hirap siya sa buhay. Pero nung tiningnan ko po ang background, yung pong Asher, yung kanyang liping pinagmulan ay isang mayamang lipi. Isang liping pinagpala. Kaya naniniwala ako na si Ana, i-devote niya ang sarili niya sa Panginoon, hindi lang dahil meron siyang personal na pangailangan sa Diyos. Meron siyang idinudulog sa Panginoon na mangyari sa kanyang buhay, sa kanyang kapanahunan. At ano po ito? Kasi po, kung titingnan natin ang kalagayan ng Israel noon, ng Jerusalem, sila po ay alipin. Nung hindi pa po dumadating ang Panginoong Jesus, at kahit kung dumating na ang Panginoong Jesus, sila po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Romano. At nahihirapan sila kasi sila ay alipin. At yung po ang dahilan kung bakit tong si Ana, at nakita natin sa bandang baba pa, ay meron pa rin mga ibang tao roon na naandoon, naglalagi sa templo kasi naghihintay sila ng pagliligtas ng Panginoon. Mga kapatid, anong pagliligtas ba ng Diyos ang iyong hinihintay? Lahat tayo meron tayong hinihintay sa Panginoon, di ba? Lahat tayo may ine-expect tayo na gawin ng Diyos sa ating buhay. Personal man yan, sa pamilya man yan, sa church, sa ministry mo, sa trabaho mo. Meron kang gustong gawin ang Diyos sa'yo. At nakita nating napakagandang halimbawa itong si Ana na nagbigay ng daan ng pagdating ng Panginoon sa sitwasyon niya. Yung kanyang pagdidevote ng kanyang sarili sa pananalangin at sa pag-aayuno. Sabi ko nga, sa gitna ng katandaan. So, hindi po pala excuse na tayo ay nasa katandaan na. Meron po bang 84 years old na rito? Wala pa naman po. Wala pa naman pong 84 years old. Si nanay, ilang taon po? 84. So, qualified na qualified pa po kayong maglingkod sa Panginoon. Meron pa po. 89. Pero nag-a-usher po, di po ba? Amen. So wala pong excuse na i-devote natin yung ating sarili sa Panginoon. Sa gitna ng katandaan, hindi po yan excuse sa Panginoon. Hanggat ang puso mo ay gusto mo talagang makita ang Diyos sa buhay mo, hanggat gusto mong maranasan ng Panginoon sa buhay mo, wala pong limitasyon ang pagpaparanas ng Panginoon. Amen. Amen po. At nakita po natin ano ba ang mga ginawa ni Ana habang siya ay nasa templo. Unang nakita ko ay siya po talaga ay naghintay. Kasi sabi doon, lagi siyang nasa templo. Kapag ang isang tao ay pabalik-balik sa isang lugar, meron niyang hinihintay. Meron niyang ine-expect. Ganon po si Ana. Siya ay pabalik-balik sa presensya ng Panginoon, pabalik-balik siya sa templo, at sabi nga sa ibang translation ay, she never departed from the temple. Hindi siya umalis sa templo. Mga kapatid, kung meron tayong inaasam mula sa Panginoon, meron tayong hinihinging magandang bagay, bagong bagay sa buhay mo, huwag kang umalis sa presensya ng Panginoon. Maglagi ka sa presence ng Panginoon. I-devote mo yung sarili mo sa Diyos.
Dahil darating ang time, baka due date na, dadating na ang Panginoon. Dadating na yung sagot ng Panginoon dyan sa hinihingi mo. Maghintay ka lang patuloy. Ang sabi po sa Galatia 4:4-5, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Ang sabi po, ang ganda doon sa unang parte ng verse na ito, sumapit ang takdang panahon. Dahil sa paulit-ulit na balik-balik ni Ana sa templo sa paghihintay ng pagliligtas ng Panginoon, sumapit ang takdang panahon. Mga kapatid, hintayin natin yung takdang panahon. Sasapit yan sa buhay natin. Gaano na ba katagal yung hinihintay mo sa Panginoon? Gaano na ba katagal yung ipinapag-pray mo? Kagalingan man yan. Ako po ay talagang nananalangin ng kagalingan. Medyo matagal-tagal na rin po itong aking mga iniinda sa katawan. At inaangkin ko po yung pangako niya doon sa Psalms 27:13 na binasa ko kanina, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Buhay pa ako, tatanggapin ko na yung pagpapala ng Panginoon. Mararanasan ko na ang pagtugon ng Panginoon sa aking mga hinihingi sa Kanya. Mga kapatid, darating ang time na i-encounter ka ng Panginoon. Darating ang time na tutugunin ni Lord diyang matagal mo nang hinihingi. Darating ang takdang panahon, makikita mo na lang may tugon na si Lord diyan sa sitwasyon na meron ka. Mabuti ang Panginoon, di po ba? Siya ay Diyos na hindi lang magpapaasa sa'yo. Hindi ka lang niya papaasahin. Siya ay Diyos ng pag-asa. Siya ay Diyos na hindi siya nananakit. Siya ay Diyos na puno ng malasakit sa atin. Ano mang sitwasyon niya, sabi sa salita ng Diyos, He cares for us. Nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Gusto ng Diyos na sa mabuti tayong kalagayan. Gusto ng Diyos na ang mga panalangin natin ay tinutugon niya. Gustong-gusto ng Lord na i-reveal ang kanyang sarili sa atin, ipahayag ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya lang, may paghihintay. Si Ana po, matagal na panahon siyang naghihintay ng pagtugon ng Panginoon. At nagtagal nga, medyo nagtagal, pero sabi doon sa Galatia, binasa natin, sumapit ang takdang panahon. May takdang panahon para sa pagtugon ng Diyos sa mga panalangin natin. May takdang panahon ng pagkilos ng Diyos sa mga sitwasyon na meron tayo. Amen. Gusto nating makita ang Diyos na kumilos sa mga sitwasyon natin sa takdang panahon. Isaiah 60:22, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam at ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako si Yahweh na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Sinasabi dito sa salita ng Diyos, ito lagi kong nakikita sa mga nagpo-post sa FB. Ano nga sa English? I, the Lord, will make it happen. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, agad-agad natutuparin niya ang kanyang pangako kapag dumating na ang takdang panahon. May takdang panahon, pero may panahon din na dapat maghintay tayo, mga kapatid. At ito yung nakita ko na ginawa ni Ana. Siya ay talagang buong pagpapakumbaba na hinintay ang pagtugon ng Panginoon. Pagpapalaya ng Diyos sa Israel, ang kanyang hinihingi kasama ng iba pang naandun sa templo. Naandun din si Simeon at iba pang marami pang tao na naroon na naghihintay sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. At dumating na nga po ang katugunan ng kanilang hinihingi. Dumating yung takdang panahon na dumating si Jesus sa templo at face to face nakita ni Ana. Di po ba? Kapag meron kayong mabigat na sitwasyon, meron kayong ipinapanalangin, minsan ako ganun pag may mabigat na sitwasyon, parang, Lord, kahit lang po sa panaginip, gusto ko itang makita.
Kasi parang pag nakita mo na ang Lord, wala na lahat eh. Parang tapos na lahat ang bigat, wala na lahat. Parang yung comfort ang binibigay talaga ng presensya ng Panginoon. Comfort talaga, kaaliwan ang binibigay ng presensya ng Panginoon. So, ipanalangin po natin mga kapatid yan. Pag meron tayong mga mabibigat na sitwasyon, Lord, dumating ka nga po sa sitwasyon ko. Di po ba? Pag gaano man katagal ang ating paghihintay, halimbawa may isang tao tayong hinihintay, andun tayo sa waiting shed, hintay tayo ng hintay, matagal-tagal. Minsan parang nakakainis sa paghihintay. Pero pag dumating na yung taong hinihintay mo, parang wala na lahat. Nawala yung pagod, nawala yung inip kasi dumating na yung iyong hinihintay. Ganon din ang lahat ng paghihintay natin sa paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Pag dumating na yan, mga kapatid, naandoon yung comfort na ibibigay sa atin ng Panginoon. Naandoon yung kagalakan na makukuha natin dahil tayo ay nagtiyagang naghintay sa ating Panginoon. Mga kapatid, ganito yung attitude na meron si Ana. Talagang willingly ibinigay niya yung kanyang sarili na hintayin ang pagtugon ng Panginoon sa kanyang buhay. Una, regular, naandun siya sa templo, hindi siya nagdi-depart, gano'n siya sa faithful, na hintayin kumilos ang Panginoon, dumating ang tugon ng Panginoon. Pangalawa, siya ay talagang naghintay. At sumunod na kanyang ginawa, siya ay sumamba. Sinabi doon sa ating binasa na siya araw at gabi ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Mga kapatid, yung palang pag-aayuno ay isang paraan ng pagsamba natin sa Panginoon. Kaya pala, parang hindi pa natin lahat na nararanasan yung iba pang aspeto ng pagsamba. Ang fasting pala ay isang aspeto ng pagsamba sa Panginoon. Dahil ano po ba ang ginagawa natin kapag tayo ay nagfa-fasting? At tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Ang fasting ay expression ng humility na nagli-lead sa greater intimacy sa Panginoon. Pag tayo nagpa-fasting, talagang nagpapakumbaba kasi i-deny natin yung ating sarili, i-deny natin yung mga gusto natin para sa ating sarili, at ibinibigay natin yung ating panahon sa Panginoon. So, ang fasting ay pagpapakumbaba. Ang sabi po sa Psalms 35:13, sabi ni David, I humbled myself in fasting. So, yung pagpapasting ay pagpapakumbaba. Ganoon, nagpakumbaba si Ana. Ganon siya sumamba. Kasi di po ba pag sumasamba, sino ba ang dapat na naitataas pag sumasamba? Di po ba ang Panginoon? Ganoon sumamba si Ana. Nagpakumbaba siya, ibinaba niya ang kanyang sarili sa pagpapasting bilang pagsamba sa Panginoon. Epektibo ang panalangin na may kasamang fasting. Kung nais natin na sa mga sitwasyon na meron tayo ay dumating ang kamay ng Diyos at gumawa ang kamay ng Diyos, samahan po natin ang ating panalangin na may pagpa-fasting. Tayo po ngayon ay kasalukuyang nasa 21 days prayer and fasting. At alam ko po na sa mga 2 weeks na lumipas na ay meron na tayong karanasan sa Panginoon. Unang-una ay binabago na tayo ng Diyos. Nagiging mas mapagpakumbaba na tayo sa Panginoon. Mas nagiging repentant na tayo sa harapan ng Diyos. Yan po ang nais ng Lord na ma-accomplish sa ating pagpapasting, na tayo ay tunay na nagpapakumbaba. Hindi lang po tayo nagpapakagutom, kundi nagpapakumbaba tayo, lumalapit tayo sa Diyos ng may pag-amin na kagaya ni Ana, na isang balo, nasabi sa ating binasa ay, ang mga balo wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kapag po nagpa-fasting tayo, sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, wala na po akong ibang inaasahan. Kasi may mga sitwasyon tayo na pwedeng gumawa ng iba-ibang bagay para solusyonan ang mga sitwasyon natin. Kung may sakit tayo, pwede tayo magpa-doktor. Kung may pangailangan tayong pinansyal, minsan may resulta tayo sa pag-utang. Pero na-try na po ba nating mag-fasting para solusyonan yung mga sitwasyon na meron tayo? Na-try na po ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, wala na po talaga akong magagawa. Magpapakumbaba na lang po ako sa iyo para po dumating ka
sa sitwasyon ko. Ganun po ang ginawa ni Ana. Kasi sa katandaan, hindi naman niya siguro kayang palayain ng Israel sa sarili niyang lakas. Pero anong ginawa niya? Sa nakikita niyang pangailangan na ito, siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Nag-humble siya sa Panginoon at ipinatupad ang kalooban ng Diyos sa Jerusalem. Nang may pagpapakumbaba. Marami pong karakter sa Bible na ganito ang ginagawa, na sa panahon na wala naman sila talaga magagawa sa kanilang sariling lakas lang, kagaya po ni na Ezra, ni na Esther, ni Nehemiah, sila po ay talagang nagpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tulong ng Panginoon. Ang isang nagagawa rin po o na-accomplish natin kapag tayo ay nagpa-fasting ay ang fasting po ay appropriate bodily reaction to the grievous state of one's soul. Kapag daw po tayo ay nagigrieve, ano bang kalagayan mo ngayon na parang nagigrieve ka, na nalulungkot ka sa kalagayan na meron ka, ikaw ba'y nagpapatuloy sa kasalanan? Nakakalungkot po ang ganyang kalagayan. Baka kailangan po tayo mag-humble down sa Panginoon in fasting para po maranasan natin ang pagpapalaya ng Panginoon. Di po ba may mga tao na kapag may mabigat na sitwasyon, may problema, hindi siya kumakain? Kasi yun ang parang yung unang response ng katawan natin, wala tayong ganang kumain kapag may mabigat tayong sitwasyon. So panahon na po mga kapatid, na kapag may mabigat talaga tayong sitwasyon, kasi parang ngayon baligtad ang nangyayari sa sa mundo, di ba? Pag may mga mabibigat na sitwasyon na uso yung stress eating. Kaya ang nagiging resulta, pangit ang nagiging resulta, tumataba, lalong nagkakasakit. Pero sa kalooban ng Panginoon, kapag meron tayong mga grief na nararanasan, tayo may mga grievances sa buhay, ang kailangan pala nating gawin ay mag-respond yung ating katawan in fasting para maranasan natin ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga sitwasyon. So, naniniwala po ako si Ana, meron siyang nararamdamang grief o grievances sa kanyang buhay, hindi lang naman para sa kanyang sarili, kundi sa kalagayan talaga ng Jerusalem noong kanyang panahon. So, yun po ang nagagawa kapag tayo ay nagfa-fasting. At isa pa po, makikita natin si Ana ay, sabi ko nga po siya ay between 84 to 105 years old. I-consider nating matanda. Meron po akong nakita na ang pagpapasting pala ay nag-i-increase ng helpful bacteria in the gut, dito po sa ating may tiyan. Gut microbiome, hindi naman po ako microbiologist. At ito ay pinangalan ng Kristen Senella, na ang nagagawa nito ay, ito po ay associated with long life. Kapag daw po tayo nagpa-fasting, nag-i-increase yung microbiome na yon, yung bacteria na yon, na nagpo-promote ng long life. Kaya pala itong si Ana, matanda na, pero masigla sa Panginoon. Nakakapaglingkod sa Panginoon kasi nagpa-fasting siya. So, ma-encourage po tayo dito, no? Ma-encourage tayo mag-fasting. Gusto ba natin ng long life sa Panginoon? Gusto na ba natin na talagang masigla pa rin tayo, maglilingkod sa Panginoon? Ay, sumamba po tayo sa pamamagitan ng pagpa-fasting kasi ganyan ang nangyari. Pero ito pong, itong fact na ito ay recently lang po. Pero alam ko ay, ang Diyos ngayon ay Diyos noon. So, kung paanong applicable to ngayon, hindi pa lang siguro na-discover noon, applicable na ngayon, noon na nagpapahaba ng buhay ang pagpa-fasting. Amen. So, meron pa po tayong 7 days para kompleto na po tayo. 1 to 7 days wala nang kainan? Meron naman. Kakain naman tayo. So, ganun po ang pagpapala na nangyari sa buhay ni Ana dahil siya ay i-devote niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Mga kapatid, hinahamon po tayo ng Panginoon sa umagang ito na i-devote talaga natin yung ating sarili sa Diyos. Sa paanong paraan? Sabi po sa Romans 12, 1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay,
banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ganoong pagsamba, ganoong devotion ang ine-expect sa atin ng Panginoon, mga kapatid, yung iaalay natin ang ating sarili sa Panginoon. Ibibigay natin ang ating buhay sa Lord. Ang ating isip, ating puso, ating salita, ating mga desisyon, ating buhay. Lahat yan, ine-expect ng Panginoon na i-devote natin sa Kanya, iaalay natin sa Kanya. Kasi sabi sa salita ng Diyos, ito yung karampatang pagsamba para sa Panginoon. Ito yung pagsamba na ina-accept ng Panginoon ang ating buhay. Nakita natin sa kwento si Ana kung paano niya ibinigay talaga yung kanyang buhay sa Panginoon. Hindi na siya nag-asawa, naglagi siya sa templo. Inialay niya, idinivote niya ang kanyang sarili sa pagsamba. Talagang literal, physical na sarili ang inialay at oras, lakas ang ibinigay ni Ana sa Panginoon. Mga kapatid, kung naghahangad tayo ng pagkilos ng Diyos sa ating sitwasyon, kung nag-e-expect tayo ng kamay ng Diyos na gumalaw sa ating buhay, kung nag-e-expect tayo na makita natin ang mukha ng Diyos sa ating mga sitwasyon, nangangailangan talaga ng pagsamba, ng pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Nangangailangan na ang Lord ang maging Lord ng buhay natin para siya ay makakilos sa ating buhay. Kung hindi pa si Lord ang Lord ng buhay natin, hindi pa nagiging pleasing aroma yung ating buhay sa Panginoon, baka hindi pa natin makita yung pagkilos niya sa buhay natin. Kasi si Ana, dumating na yung time na talagang very pleasing sa harapan ng Panginoon ang buhay niya. Kaya agad-agad nakita niya si Lord physical. Nagbibigay sa atin ng reminder ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Kung nais mong makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo, kumusta yung buhay mo? Nai-offer na ba natin sa Panginoon yan? Pleasing sacrifice na ba ang buhay natin sa harap ng Diyos? Abangan mong dumating si Lord sa buhay mo. Amen. At last point, ano ang nangyari? Noong si Ana ay dumating na si Jesus, nakita niya face-to-face si Jesus. Ang sabi sa, balikan ko muna yung ating text, balikan ko muna. Sabi doon sa verse 38, ng oras na yon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol at sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Anong nangyari? Dahil naranasan ni Ana ang first-hand experience na nakita ni Ana ng face-to-face ang Panginoon at tinugon yung kanyang dalangin na dumating ang tagapagligtas, ano naging response ni Ana? Siya ay dali-dali na lumapit doon sa iba pang mga taong nasa loob ng templo at nag-testify si Ana. Sinabi ni Ana yung kabutihan ng Diyos. Ikinuwento ni Ana ang tungkol sa Panginoon doon sa mga taong naroon. Nagsalita siya tungkol sa sanggol. Ibig sabihin, yung patotoo ni Ana ay hindi sa kanyang ginawa. Hindi niya sinabi, tagal ko na nga sa templong ito, tagal ko na naghihintay eh. Hindi ganon ang ginawa ni Ana. Ang ipinatotoo niya sa mga taong naroon ay patungkol sa Panginoon. Na nakita niya, dumating na si Jesus, nakita niya na ng face-to-face si Jesus, na dumating na sa Jerusalem ang pagliligtas ng Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po ay, sabi sa Luke 21:13, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Kung tayo, mga kapatid, ay
nagpakumbaba sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, inibinigay na natin ang ating buhay sa Panginoon bilang banal at kalugod-lugod, at naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon, dumating ang Panginoon sa mga sitwasyon ng buhay mo, yan na naman ang pagkakataon upang ikaw ay magpatotoo. Kasi si Ana, ganun ang kanyang ginawa. Na dumating si Lord, ang ginawa niya ay bumaling siya sa mga taong naroon at ipinatotoo niya ang patungkol kay Jesus. Kung tayo ay may mga karanasan sa Panginoon, pwede nating i-testify. Sabi sa John 15:21, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa panimalapay kasama ko na kayo. Kung palagi nating na-encounter ang Panginoon, kung palagi nating nakikita ang Diyos sa mga sitwasyon na meron tayo, kung palaging nakikita natin ang pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin, sinasabi sa atin ng Panginoon, ito naman ang panahon upang tayo ay magpatotoo. Dahil sino po ba ang mayroon ng mga karanasan dito ng pagsama ng Panginoon? May mga karanasan ng pagtugon ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Sinasabi sa atin ng Panginoon, magpatotoo tayo kung paano ang ginawa ni Ana. Siya ay nagpatotoo tungkol sa sanggol. Siguro sa dami ng tao doon, maaaring kinomfort niya yung iba, oy, dumating na yung ating hinihintay. Panahon na para mag-rejoice ka. Dumating na yung ating tagapagligtas. Ganun po ang ina-expect ng Diyos na gagawin natin, mga kapatid. Sa lahat ng mga sitwasyon na meron tayo na hinihintay natin ang pagkilos ng Diyos. Pag kumilos na ang Diyos sa sitwasyon mo, ipatotoo mo yan. Ganon ang ginawa ni Ana. Nagpatotoo siya patungkol sa Diyos. Nagpatotoo siya sa iba. At tayo, bilang mga anak ng Diyos, ay maging example din na mga mananampalataya na nagpapatotoo tungkol sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya pala kailangan nating magpakumbaba, kailangan nating mag-humble in prayer and fasting. Hindi lang po yan para tayo ay may sariling tugon, may tugon sa ating mga sariling mga sitwasyon. Kundi magkaroon tayo ng patotoo ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay para kapag mayroong mga tao na naandun din sa ganong sitwasyon, ay pwede mong sabihin, nung naandyan ako sa ganyang sitwasyon, ipinanalangin ko yan, pinag-fasting ko yan, at na-receive ko yung sagot ng Panginoon sa akin. So pwede po bang maging bahagi na ng ating buhay, mga kapatid, ang pananalangin na may kasamang fasting? Pareho lang, no? Ibig sabihin, pastora, bentayin mo sila. Mananalangin tayo at magpapasting tayo. Hindi lang hanggang January 27, mga kapatid. Nawa ang pagpa-fasting ay maging lifestyle natin. Kung nais mo na maging lifestyle ang pagpapakita ng Lord sa sitwasyon mo, maging lifestyle ang ating pananalangin at pagpa-fasting. Kung gusto nating manaka-nakalang ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, manaka-naka na lang din tayong magpakumbaba sa Panginoon. Pero kung gusto mong laging may gagawin ng Diyos sa buhay mo, lagi rin naman tayong lumapit sa Panginoon. Lagi rin naman tayong magpakumbaba, ialay natin yung ating sarili sa Panginoon bilang buhay na handog, banal, kalugod-lugod sa Kanyang harapan. So ano po yung aplikasyon nito sa ating mga mananampalataya? Napakagandang halimbawa po si Ana na sa pasimula ng taong ito ay tularan natin. At maganda nga po si Ana ay nasa pasimula rin ng Bible. Sa pasimula ng Matthew ay naandoon siya. At magandang tularan po natin yung kanyang example na siya ay naglagi sa templo. Hindi naman po siguro ibig sabihin na araw-araw tayong pumunta dito, kundi maglagi tayo sa presensya ng Panginoon. Anong gagawin natin sa presensya ng Panginoon? Mananalangin, magpapakumbaba na may kasamang pag-aayuno, at pagkatapos na tugunin ang panalangin mo, ipatotoo mo yan. Sabihin mo sa iba ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Yan po ang ating aplikasyon. At challenge po tayo mga kapatid, panahon na. Ngayon na ang panahon para po ito ay ating gawin. Huwag na nating ipagpaliban
kung meron pong sa nakaraang 2 weeks ay hindi pa nakapag-fasting, try nyo po mga kapatid. Try it. And you will be blessed. Mapagpapala po tayo mga kapatid ng fasting. Hindi po yan biro, wala pong ano yan. Totoo po yan. Iniimbitahan tayo ng Diyos, ini-encourage, hinahamon tayo ng Panginoon. May 1 week pa po at may mga susunod pa. Kapag nag-declare ng fasting sa church, sabihin niyo po, ako po, sama po ako dyan. At mas maganda po, lalo na po tayong mga manggagawa, kami po ay nagbabasa nobeleta ng bawat worker ay mandatory na po. Meron po tayong fasting, personal fasting, weekly. So gawin po natin yan for the glory of God. Gusto nating makita ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Gusto nating makita ang mukha ng Diyos. Kaya po, you can see God. Amen. God bless you po.